ito yung sad boy, sad girl. Ito yung mabilis mahuli. Kasi Hmm, ito yung mga nakikita mo lang sa dating app na hindi pa kayo nagkikita, 'di ba? Nag-match kayo, oo. nagkakilala kayo, and then one day habang nagkakakilanlan kayo sa chat, biglang magkakaroon ng emergency. Ano yung mga emergency 'to? Nagkasakit yung nanay, nagkasakit yung tatay, uutang na bigla, 'di ba? So Hmm, kapag umutang na 'yan, yun na yung pinaka-red flag ng love scam. Hindi pa kayo nagkikita, pero humihingi na ng pera. Okay, hmm, whether it's utang or emergency. So yung una, yung sad boy, sad girl. Red okey. flag diyan, hihingin, sad stories, 'di ba? Mm. Mga malulungkot na kwento, emergencies, lahat. Okay, at Oh, uutang. Yung uh-huh, pangalawa naman, yung tinatawag na seducer. Yung okey. seducer, ang binibiktima nito karamihan kalalakihan. Kasi kapag let's say may Oh, naka-match ka na super ganda, may nag-match sa'yo na super ganda, oh, at super sexy na mala-model at artistahin, medyo kikiligin ka, 'di ba? Tapos siyempre. medyo Oh, seductive pa yung mga exchanges niyo na, mm. "Uy, bakit ganito?" Medyo iba yung tono pang for adults only na. So Uh-huh, siyempre kung laki ka parang feeling mo ang gwapo-gwapo mo, 'di ba? Parang, mm. o ngayon magsi-start na kayong maging intimate sa chat, and then hihingi na 'yan ng mga nude pics. Hmm, 'Pag nagbigay ka na ng mga mm. nude pics at nag-sexting na kayo, puwede na nilang screenshot 'yun, puwede na nilang gamitin yung mga photos na pinadala mo at iba-blackmail ka na, Ayun, mas delikado okey? yata So 'yun po yung yun. seducer. Yung Maba-blackmail susunod ka naman pa, po, oh. oo, maba-blackmail ka, kaya na Diyos ko po, wag po kayong magpapadala ng mga intimate messages at photos sa mga chat, kahit po Oo, karelasyon niyo na, okey? Magkita na right. lang kayo. And Oo, then yung susunod naman po, yung pangatlo, ito po yung tinatawag na investor. okey. Ito po usually wala sila dito. Mamaya Hmm. ipapaliwanag ko rin, for some reasons kasi yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kababaihan, ang hilig nila sa AFAM. Hindi ba, parang Kaya gusto nga. nila AFAM yung Parang foreigner. bahagi na siya So, ng ano, naka-mindset tayo na kung gusto mong yumaman, dun ka sa pero AFAM, which is not true. ay Hmm, pero yung isang insight kasi do'n kaya gusto nila sa AFAM, lalong-lalo na yung kaedad ko, mga 45 pataas, single parent, either widowed, widower, 'di ba, medyo may pamilya na yung mga anak or nagka-college na yung anak, every hmm, weekend na lang silang binibisita. So, nalulungkot sila pero mababa yung self-confidence nila dahil sa edad nila. So, uh dito, nagkakaroon sila ng chance na hopefully, magkaroon din sila ng success story na may makilala silang foreigner. Ang problema yung mga foreigner na 'yan naglo-long distance relationship. mm, 'Di bale sana kung nandito lang mga expat magkikita kayo. hmm. Pero hindi, nagkakaroon ka ng long distance relationship, and then dito na sisimulan. So yung mga investor na 'to, yung mga litrato niyan mga foreigners, mga magaganda yung mga kotse, papakitahan ka ng mga bahay, and then Oo, sasabihin 'pag naging kayo na, may relasyon na kayo online, sasabihin nila na, "Oh, let's build our future together. I So, I want see. you to do my business as well." Para Oo, na ang foundation nun yung pangako na magsasama tayo dito sa country ko or pupunta ako diyan sa country mo. And then dahil hmm, na-establish na yun, operan ka na ng crypto, gold at foreign exchange. At matagalan yan. Yung hmm. mga nakausap namin ano, 2.5 million retired teacher, Wow, in the oh. span of 6 months, crypto. So, crypto. Ah, So, hindi hindi isang bagsakan, 'di ba? At ito pa, yung oo. napag-usapan kanina kasi meron tayong National Anti-Scam Hotline, yung 1326. Hmm, Meron din namang hotline sina, Lieutenant Wallen sa PNP-ACG. mm. Ah, yung pinakamahirap pong mag-report yung love scam dahil nahihiya sila. Okay, nahihiya Aha, pong mag-report yung mga mm, tao. mm. Kaya wala po tayong totoong datos. I Kasi yung mga see. nakausap namin, let's say, sabi namin, "Oh, ilabas natin yung kwento mo, tatakpan namin yung mukha mo, hindi namin nilalabas yung totoong." Ayaw pa rin nila. Talagang sa sarili nila habang kinukuwento nila, nahihiya din sila kung bakit sila na-fall sa gano'n. Okey, sige. Kaya yun po yung isang dahilan. Opo, Yung susunod pag-usapan naman po para mabilis na, sige, sige po. okay, sige po. Go ahead, sir. Yung susunod serviceman, gano'n din, karamihan 'to mga military, target din yung same age, 'di ba? Pero ito hihingi naman ng tulong or magpapadala ng pera sa'yo ng cash at kukunin mo siya na iya. Huwag niyo pong kukunin 'yon kasi money laundering na po 'yon. At the same time, baka scam money po yung pinadala sa inyo. Oh. Ito naman yung susunod, ito yung mga hindi nire-report, Miss Maricel. Ito yung Uh-huh. tinatawag na the escort, okey? Ang biktima nito yung mga lalaki na 30 plus
middle manager, successful yung career, may pera. Mm. Ang naghahanap sila ng panandali ang aliw, 'di ba? So minsan nahahanap nila ito sa dating app. Ang problema dito 'pag nag-match na kayo, ang sasabihin kaagad nung naka-match mong escort, "Oh, eto yung presyo ko." Sabihin na nating 5,000. Mm. Pero bago kayo magkita, mag-down payment ka muna ng 2,500 and then Mm. magkita tayo sa hotel na 'to. And then kapag naibigay mo Hmm. na sa e-wallet niya or kung saan man yung 2,500, yung down payment, igo-ghost ka na niyan, iba-block ka na, wala na. Ang target lang niya sa'yo 2,500, maraming 2,500, hindi ba? Oo, So oo. kung nang wala kang yung 2,500 na yun, yan yung mga hindi nila mai-report kahit na sabihin mong individual yan na mayroong prepaid number na kayang i-trace ng PNP-ACG. Mm. Papaano magre-report ang isang lalaki na kumukuha ng escort, 'di ba? So kaya Oo. hindi siya mai-report. I Yung see. yung Okay. pinakahuli, ito yung tinatawag na slow burn. 'Pag sinabi mong slow burn, paiibigin ka talaga, yung typical relasyon online, 'di Aha. ba? Meron ka na naggo-good morning na kayo, kumain ka na ba, nami-miss na kita, iniisip kita, may mga gano'n, matagalan 'yan. And then eventually, magkakaroon na kayo ng exchanges. Maaaring hindi siya investment, maaaring, parang gumagawa kayo ng savings together. And then oras na maibigay mo na yung pera, yun, bigla ka na ring iba-block. Kaya medyo masakit kasi nagkaibigan na kayo. Ngayon po, yung sinasabi namin, hindi po masama yung dating app. Oo. Kailangan lang po natin siguraduhin natin na totoo yung mga naka-match natin. Paano natin 'to malalaman? Una, Hmm. yung mga dating apps naman po, aware naman po sila sa mga love scammers. Kaya meron po silang verification, mark. Ito po yung blue check. Kailangan may blue check at sa sinasabi nila doon, yung mga photos na sinubmit, verified. At the Hmm. same time, i-video call niyo po. Pero huwag niyo lang siyang i-video call na mabilisan. Kung Kasi kaya talagang ng karelasyon niyo mabilis. yan, Oo. oo, matagal. Pakita mo sa Oo. akin yung kama mo, pakita mo sa akin yung Right. bahay mo, yung aso mo, pumunta ka sa labas, 'di ba? Para matagal. And then yung susunod, kailangan i-meet niyo na kaagad, huwag niyo nang patagalin. Mag-eyeball na kayo. At hindi Oo. po masama na humingi ng ID sa una niyong pagkikita. Seryoso po Hmm. ako, okey lang pong humingi ng ID kung kayo talaga yung naka-chat niya or yun talaga yung Oo. totoo niyong pangalan. So yan po yung Right. mga precaution natin. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.